Alam mo ba, hindi pare-pareho ang lahat ng generics na gamot? Gumagawa ang Rhea Generics ng mga world-class na produkto na ginawa sa parehong pasilidad ng mga brands na alam mo. Ibig sabihin ay nagbibigay sila ng parehong bisa at kalidad sa abot kayang halaga. Ang Rhea Generics ay gawa ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, Lundbeck, OEP, Boehringer Ingelheim at Bayer. Punta na sa Mercury Drug at piliin ang Rhea Generics. Ito ang Medifacts para sa Rhea Generics. Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng Rhea Generics. Rhea, basta kalusugan, maaasahan mo. At MX3, dito ako believe. ito ang True News Update hatid sa inyo ng 105.9 True FM. True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Narito ang True News Update. Magpapatupad ng 50% discount sa pamasahe sa MRT3 at LRT2 simula Lunes para makatulong sa mga commuter. Ayon sa Department of Transportation, malaki ang matitipid sa konsumo ng langis kung sasakay ng tren ng mga bumabiyahe imbis na magdala ng sasakyan. Handa na raw ang MRT3 at LRT2 sa inaasahang dagsa ng mga commuters sa Lunes. Sa ngayon, aabot ng 450,000 hanggang 500,000 ang average na bilang ng mga pasahero sa MRT araw-araw. Otomatikong discounted ang pamasahe sa pagtap sa platform ng mga gumagamit ng beep card. Kalahati rin ang bayad sa cashier para sa mga bibili ng single journey ticket. Mananatili ang diskwento sa mga tren na ito hanggat walang anunsyo mula sa gobyerno para itigil ito. At yan ang True News Update. Ako si Cherry Baile para sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Ito ang True News Update hatid sa inyo ng 105.9 True FM. True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng Rhea Generics. Rhea, basta kalusugan, maaasahan mo. At MX3, dito ako believe. Fujidenzo believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fujidenzo? Just like families and companies trusting Fujidenzo, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD inverter appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all. True FM. Nasa linya ngayon si DSWD spokesperson ASEC Irene Dumlao. Sana maganda po ang ating linya patungo po sa kanya ngayong sitwasyon o lokasyon. Maganda umaga po, ASEC. Good morning, ASEC. Nasa field si ASEC kasi ngayon at mukhang namamahagi sila ng ayuda. Pa rin. Oo, na-extend Opo. yung supposedly dapat, diba, Tuesday na bigayan. Na-extend yata to yung bibigayan sa tricycle drivers, yung sinasabi sa Saang lugar balita. kaya ito? Yan ang alamin natin. Oo, Oo. basta yung ating mga kagalang-galang na mga mayayaman na, meron silang dagdag na hindi ayuda. Oo, ang tawag daw ay Easter bonus. Actually, hindi Easter bonus yan. Break yan sa lahat ng recess ng Kongreso, both houses, merong pakimkim. Okay, sige. So, ASEC, good morning, ASEC. Good morning. Oh, may problema sa Magandang umaga po. Good morning. Magandang umaga po. Sige, ito si Chacha. Go, Chacha, Yes, please. po. Bilisan natin Magandang ito kasi umaga baka po, Manong maputol. Ted at DJ Chacha. Oo, salamat po sa panahon, ASEC. Bago po natin pag-usapan yung fuel subsidy program na gagawin nga pong mas pinalawak pa no, ng Administrasyong Marcos Jr. ASEC, matanong ko lang, tama po ba na extend ngayong araw na ito yung pamimigay ng ayuda sa mga tricycle driver natin? That's correct, DJ Chacha. Meron po tayong parang special payout ngayong araw for QC, Quezon City, Caloocan, and some other areas. Kasi po merong mga tricycle drivers na hindi po naka-claim noong mga nakaraang araw, kaya sila po yung sinuserve natin today. And meron din po mga na-late po yung submission ng list ng local government units, and then we had to do deduplication, kaya ngayon po natin sila masuserve. Oo. ASEC, last day na po ito for tricycle drivers. Wala na pong mga nagrereklamo ba na kasama sa listahan, nag-submit pero hindi po nabigyan ng ayuda? Actually, DJ Chacha, kahapon nagkaroon tayo ng meeting with the City Social Welfare Development Officers
meron pa pong nagsasabi na magre-request sila ng additional day para nga po sa pamamahagi ng cash relief assistance dito po sa mga tricycle drivers natin. Dahil gusto naman po natin na ma-serve, we will approve this. But yun nga po, inaayos natin yung listahan para mabilis yung pamamahagi ng tulong. Kasi DJ Chacha and Manong Ted, gusto na po namin mag-umpisa next week sa pag-serve naman sa mga ibang mga drivers. Sandali lang. Ha? Ma'am, Metro Manila pa lang ito eh. We have 149 cities and 1,493 municipalities. And most of these areas, may kanya-kanyang toda ito. When do you intend to go out of Metro Manila? Manong Ted, ganito po, next week, particularly Tuesday, magsaserve po kami ng TNBS. Wednesday, jeepney. Tapos Thursday and Friday, delivery service riders. Tapos Saturday, MC taxi drivers naman. And then after Holy Week, mag-umpisa na kami sa outside Metro Manila. So, uunahin na naman ang Metro Manila doon sa mga sektor na iyon. And after Holy Week pa, ito hong mga nasa lalawigan. And sa lalawigan, saan kayong magsisimula? For the tricycle drivers, Manong Ted, dito sa mga syudad na mataas po ang bilang ng mga tricycle drivers. So yung mga Metro Cebu, Metro Davao, Metro Dagupan, yun po, yun yung mga areas po na yan, Manong Ted. Kasalukuyan po kasing isinasaayos na ng aming pong mga field offices, yung pong mga listahan naman nakikipag-coordinate na actually sila sa mga LGUs at sa LTFRB region para agad po tayong makapag-umpisa. Sa mga panahon ba ito, meron na kayong at least ballpark figure kung gaano karaming tricycle drivers ang dapat na mabigyan sa buong Pilipinas and the corresponding budget for that? Yun nga, actually, Manong Ted, yung ginagawa natin. That's the reason why nagko-coordinate na yung aming pong mga field offices sa mga LGUs para malaman natin ilan po yung masaserve so that we could properly do budgeting for our fund requirement. Ang sabi po ninyo, may mga pahabol for tricycle in Metro Manila. By next week po, different sectors na. For Metro Manila alone, sa 5,000 lang po ito, sa individual na ayuda, mga magkano na po ang mababawas doon sa 30 billion na AX allocation for this? Okay. Manong Ted, ang computation po namin, the initial computation that we had para sa tricycle drivers, para sa National Capital Region, close to 700 million pesos po yung fund requirement. And then para naman sa TNBS, jeepney, motorcycle, taxi, at yung iba pa, parang mga 8, ganun din po, parang more or less 800 million. So kung ito total mo po, parang mga pupunta sa 1.5 billion pesos yung for the National Capital Region alone. Okay. So yung para sa mga provincial sites naman, we will have to do the math once we have the list from the field offices. Ma'am, nagtatampo ho kasi mga taga-probinsya, wala bang kaparaanan para man lang po sabay-sabay ito? Nakikita po kasi napapanood sa TV ng mga taga-probinsya na tumatanggap ng cash ang mga tricycle driver. Yung iba po, masama na pong loob, masama ang pakiramdam kasi mas mahirap ang buhay doon eh. Bakit na naman daw po inuuna ang Metro Manila? Hindi na lang sila isabay itong, sabi nga ninyo, key cities. Opo, actually, Manong Ted, naunawaan po natin. Alam naman po natin yung sitwasyon din doon sa mga probinsya. Okay. Kaya nga po, nagbigay na rin ng instruction ng aming pong buting Secretary Rex Gatchalian sa aming pong mga regional directors na makipag-coordinate na nga po sa mga LGU, sa kanila pong mga area of responsibility para mapabilis na natin, Manong Ted. Mabilisan din kasi ito na tulong pinansyal para sa mga drivers. Kaya talaga naman pong inaayos din natin. Okay, sige. So, itanong mo na yung gusto mong itanong bago Yes ko siya po. balikan. Oo. ASEC, ito pong sinasabi na expanded fuel subsidy program that will start ngayong April. May specific date na po ba tayo kung kailan ang bigayan nito? At ito po ba sa Metro Manila din ang simula?
DJ Chacha, para dun sa fuel subsidy, I think DOTR can best yes, address ma'am. that issue. Opo. Kasi si DSWD, tayo po ay namamahagi ng cash relief assistance under the AIX program. So this is a separate intervention po. Opo, Iba opo. po itong sinasabi ni Secretary Ralph Recto na 400,000 PUV drivers na bibigyan po ng fuel subsidy. Iba pa po ito? By understanding, DJ Chacha, is separate yung pong assistance na ipinaprovide ng DSWD. Oo, kasi Okay. doon po sa huling panayam niya, ang sinasabi niya, this is under AIX ng DSWD. Paano po ba yon? Basta sa amin po, DJ Chacha, cash relief assistance under the assistance to individuals in crisis situation for tricycle drivers and other drivers. Kasi, again, ulitin ko po ang natin sa kanila is individuals in crisis situation and not just as drivers. Opo, sige po. Kasi ganito, no? Ihiwalay nga natin yung subsidy, fuel subsidy, the OTR budget that's allocated, and then ayuda cash ito na under AIX. Ang sabi po ng ilang grupo na taga Metro Manila po ang kanilang base, no? Gamat maraming miyembro po sa mga lalawigan, yung ayuda na ibibigay sa kanila, wag daw ipareho sa tricycle driver, no, na 5,000. Kasi nga, kung pag-uusapan kung gagamitin nila sa transportasyon, mas malaki ang pangangailangan ng jeepney, modern buses, etc. Meron na hubang tugon dyan ang departamento sa request na wag gawin na 5,000 lang, kung hindi dagdagan daw po, gawin 10,000 at least. Well, Manong Ted, ito naman ay paunang tulong lamang po. Again, na kung sakali naman po ay aralin din natin kung paano pa tayo makakapagdagdag ng tulong sa mga jeepney drivers natin. Narinig po natin yung kanilang sentimiento at yan naman din po ay kinonvey natin sa ating pong mga principals. So, it's something that we will also consider. But then again, sabi nga po natin, pauna pa lang naman po ito. Again, kasi siyempre, ang mabilisang intervention ang mahalaga kasi, Manong Ted, di ba? Para nga mabigyang katugunan yung mga suliranin nila sa kasalukuyan. So, again, we're looking at the possibility of providing additional intervention as may be necessary. Okay. Sige, ma'am, yung targeted po na mga benepisyaryo, no, para sa ayuda maliban sa nasa transport sector, kagaya po ng iba't ibang sektor, no, farmers, fisher folk, and then yung pong mga mahihirap outside of the 4Ps. Meron na ho ba kayong binubuong programa ngayon para po dito rin po sa AIX ngayon? Yung AIX naman natin, Manong Ted, ito bukas talaga sa lahat na sumasailalim sa crisis o emergency. Anybody can go to the crisis intervention units of the department, sa mga field offices namin, and i-assess po sila ng aming pong mga social workers para matukoy po natin, Manong Ted, ano yung tulong na dapat po maipaabot sa kanila. Opo, hindi ma'am. What I'm talking about now is the proposal, ng iba't ibang mga sektor din, yung, di ba, yung may issue dito sa excise tax, kung talaga bang gagamitin ng presidente yung kanyang poder to suspend it, kasi nga mababawasan ng kita ang gobyerno, including the VAT and other taxes. So may sinasabi na po na magkaroon na ng targeted na mga sektor para po sa specific ayuda, meaning hindi sila lalapit sa gobyerno, gobyerno na po ang lalapit sa kanila. Opo, hindi na po dadaan pa doon sa napakahabang proseso. Parang mga drivers din, di ba, na pinupuntahan ng gobyerno, namimigay po kayo ng cash. Wala pa hong ganung programa ang DSWD, wala pa po. So far, Manong Ted, ang ginagamit natin ay yung mga existing programs and services of the department. Opo, doon ho muna. Okay, sige. So, ma'am, more or less po, kailan ho mararamdaman ng mga lalawigan itong ayuda na inyong pinamimigay? Basically ho muna sa transport sector hanggang doon sa pinakamalayong lugar po ng TODA sa Hulo-Sulu. Again, Manong Ted, mag-uumpisa po tayo sa mga provincial payouts po natin after Holy Week. Kasi tatapusin natin dito sa National Capital Region, medyo malaki-laki din po yung mga ibang mga grupo ng drivers na isa-serve natin next week, and then after that, of course, we'll work na on the provincial side.
Okay, and then you're talking only about 30 billion doon sa 60 plus billion na AX budget dito. Yung 30 billion na yun ho ang alokasyon para po sa programang ito. In-earmark po natin para Okay. dito sa intervention o sa assistance na ito. Mm. Pero again, Manong Ted, lahat naman po ay iaaralin natin if Opo. in case na ang kakailanganin pa ng karagdagan na pondo para dito. Who decided that amount na 30 billion and who decided again na 5,000 po tatanggapin? Well, Manong Ted, yung kasing assistance individuals in crisis situation for the outright cash, ang maximum amount that we can provide ay 10,000 pesos. Patay po doon sa existing guidelines natin. Ngayon, napagkasunduan po, napag-usapan ito ng mga principals natin na mag-provide muna tayo ng 5,000 pesos. Based na rin doon sa assessment na ginawa with our program management office na binubuo po ng mga social workers. Kasi Manong Ted, kung halimbawa po na magbigay tayo ng karagdagan, at least within the guidelines pa rin po. Opo. Yung principal po, si Secretary Rex Gatchalian. Kasama po ng ibang mga opisyalis ng DSWD at ng pong entire cabinet po dahil pinag-usapan po iyan. Dahil sabi nga, it's the whole of government na Okay. strategy. Kasi tinignan natin ano ba yung mga iba't ibang mga programa ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan na maaari po nating Opo. magamit. Yung 30 billion na appropriations para dito, who decided on that? What do you mean, Manong Ted? Because kasi you 60 mentioned billion, before. more than 60 billion, we've earmarked 30 billion kasi Oo. Manong Ted, yan na yung na-download na sa atin. Di po ba merong may schedule ng pagbaba Yes. rin ng pondo. So, yun po yung naka-earmark na. Okay, meaning na nagkaroon na po ng transfer of fund from DBM, National Treasury, to DSWD in the amount of 30 billion for AX, right? Tama po, Okay, Manong Ted. sige, okay. And that 30 billion downloaded fund, yan po ang minarapat na gamitin para po sa pamamahagi ng ayudang ito. So who decided na yung 30 billion po ang maaari ho ng gamitin? Kasi Manong Ted, noong pong inilatag yung mga iba't ibang programa ng ating pong pamahalaan at may available na po na budget, nakita po natin na for DSWD, there's available assistance to individuals in crisis situation. Okay. So napag-usapan po. I understand ito po ay pinag-usapan na rin dahil ang utos nga ng Pangulong Marcos Jr. ay dapat po agaran nating bigyan ng tulong itong mga drivers po natin. So to answer my question, yung 30 billion po na sinabi po ng ninyo sa mga panayam and na nasa mga balita ngayon, yung 30 billion na yan na halaga ng AX fund na naka-allocate for this purpose, sino nagdesisyon? Manong Ted, pinag-usapan po iyan. Gaya nga po ng sinabi ko, yan po ay sumailalim rin po sa konsultasyon, inilatag ang mga iba't ibang programs and services of the government at kung ano po yung available na pwedeng magamit para sa pagbibigay tulong sa ating pong mga drivers. Hindi niyo masabing diretso si Presidente nagdesisyon dito o si Secretary Gatchalian? Hindi. Manong Ted, ang malinaw po sa atin, ang utos ng Pangulong Marcos Jr., gamitin lahat ng resources ng pamahalaan para tulungan po yung ating mga drivers. Okay, sige po. So, again, ma'am, kami po ay muli, by next week ay tatawag sa inyo kung mamarapatin nyo para lang makatulong tayo sa anunsyo doon sa mga lugar kung saan kayo may payout and then sa mga lugar po na nag-aabang para lang po hindi sila masyado mainip, magkaroon po lamang po at least ng guarantee sa inyo na sila po ipupuntahan po ninyo. Ano po, ma'am? Opo, Manong Ted, maraming salamat po at tutulungan nyo kami sa pag-disseminate o pagkaskid ng information sa ating pong mga drivers. Malaking bagay po iyon para naman po malaman nila. I know you have a strong following, nakikinig po yung mga iba't ibang mga drivers natin. So para po hindi rin maantala yung pamamahagi ng tulong at hindi rin maantala yung kanila pong pamamasada, maganda po na malaman nila agad kung saan po yung mga payout sites po natin. Salamat po na marami, ma'am, at mag-iingat po kayo sa inyong mga biyahe. Thank you po, ma'am. Maraming salamat po. Magandang umaga. Opo.
Yan po ang available and we say thank you sa kanyang pagbibigay po ng panahon kahit na holiday sa ating programa para po makapagpaliwanag si Assistant Secretary, spokesperson po ng DSWD, Irene Dumlao. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Tayo sa totoo, tunay at